Sec, ano ho ba ang marching order sa inyo ni Presidente? Unang-una, Sir Ted, no? Narinig naman natin yung napakabigat na mga salitang binitawan ng Presidente ng SONA. Nakita natin po yung kanyang tuloy-tuloy na pag-inspeksyon sa mga nakita naman natin talagang mga projects na sabi nga niya, kundi guni-guni, talagang napakasama ng pagkagawa, no? At tinapon na lang ang pera ng taong bayan. Ang dalawa lang po ang sinabi ng Pangulo sa akin. Unang-una, clean house. Yun po ang unang-una. Dahil naniniwala po siya na hindi pwedeng mangyari itong mga nakita niya at nakita natin lahat na matagal na rin nandyan, dekada-dekada na walang konsinte, walang konsabahan sa loob ng DPWH. Kaya yun po ang unang order niya, clean house. Ikalawa po, kailangan ayusin na natin ang mga proyekto. No, hindi na po pwede yung pwede na, sabi nga ni Pangulo. No? Kailangan from now on, ayusin na po ang mga proyekto. Wala nang ghost, walang substandard. Kung ano yung objective nung proyekto para sa ating mga kababayan, kailangan po yun ang mangyari. So, yun lang po. Simple lang po yung order ng ating Pangulo. No? In-house, ayusin ang mga proyekto. Opo, mukha pong simple no, sa mga salita lamang pero mabigat na trabaho at Mabigat responsibilidad. Po, Okay, sige. Simulan natin yung house cleaning, no? Itong pagpupurga sa departamento. How do you intend to do that considering po na hindi maitatanggi malalim po at massive itong korupsyon sa departamento. Ngayon pa lang po, lumalabas na ito. How do you intend to do that? Meron ba kayong dalang mga undersecretary ho ninyo na makakatuwang ninyo? Meron po. Meron po tayong mga i-recommenda. Kaya nga po kahapon, pinayagan po ako ng ating Pangulo na mag-top to bottom order of courtesy resignations. No? Mula Undersecretary, Assistant Secretary, Director, Regional Director, hanggang District Engineer. So, talaga pong sweeping po ito at sabi nga po ng nakausap ko po si nung nakaraang araw si Secretary Babe Singson, dating Secretary Babe Singson at dating Secretary Ping De Jesus at tuloy-tuloy po ako makikipag-usap sa kanila. At sabi po nila sa akin, marami pong mga magagaling at matitinong tao sa DPWH. Ang problema po, na-overtake na po sila nitong ika nga sa wikang Ingles, yung mga bad apples. No? So, kailangan po natin gawin itong top to bottom na pag-order dahil kailangan po natin tanggalin yung hindi maayos at kailangan hanapin natin yung mga maayos at yun ang ilalagay natin. So, hindi po madaling proseso ito, Sir Ted. No? Napakalaki po ng DPWH. Nationwide po yan. At sabi mo nga po, dekada na po yung tinayong sindikato dyan. Kaya po, hindi po madali ito. Pero we have to start somewhere, Sir Ted. And hindi po to overnight, hindi po to mabilisan, hindi po to bigla-biglaan. Pero dahan-dahan ho natin, tingin ko, ipilitin po nating mahanap. Pero sisimulan po natin dun sa mga nakitang area ng Presidente, talagang lantaran po ang mga ghost project tsaka yung mga substandard na project. Doon po tayo magsisimula. Opo. When you say sa mga nakita na po ng Presidente, can you tell us please saan pong mga lugar ang inyong priority, Bulacan. sir? Bulacan. Bulacan po. Okay. Unang-una, Bulacan. No? Yan po, pinuntahan ng Presidente yan. Yung nakita po niya sa Baguio, no, kasama ni Mayor Benji Magalong nung nakaraang linggo. At hindi po natin hindi po tayo pwede magpikit mata sa nakikita natin sa Metro Manila, Sir Ted, no? Na grabe na po ang talagang konti ulang po parang dilugyo na po ang epekto . So hindi po tayo pwedeng hindi pwedeng pansinin ng Metro Manila. At yung nakita din po natin sa Oriental Mindoro. Nakausap ko na rin po si Governor Bons Dulor ng Oriental Mindoro. Tayo po hihingi din ang kanyang tulong para po sisimulan po natin yung mga area na yan. Okay. And sir,
yun ho bang legal ninyo, dala ninyo, o you will Dala depend? ko po. Okay, opo. No. Go ahead. Clean sweep po tayo sa taas. Mhm. Sir Ted, no? So, legal, finance, operations, kailangan po yan lahat magbago. Okay, kasi po Initially Opo. pa lang po yan. Yes sir, opo. Kasi nga sir, yung pong yung legal napaka-importante doon po sa Napaka-importante po. doon po sa pag-una, no, kasi nag-courtesy resignation sa civil service po, may mga panuntunan yan, baka naman eventually tadtarin kayo ng mga TRO, di ba? So kailangan po Hindi po, meron naman pong rules, no? Okay. Makakaasa naman po ang lahat ng kawani ng DPWH na hindi tayo lalabag ng civil service rules. Hindi po natin gagawin yun. Pero sana po maintindihan nila, napakaklaro po nung utos ng presidente. Hindi po pwedeng status quo dito. At saka hindi lang po pwedeng cosmetic na pagbabago dito. Okay, opo. Sige. So sir, ito hong binabanggit nyo na pagpapalit po pati mga district engineers, as you know, hindi naman ho maitatanggi, mga bata po ng kongresista yan. So, how will you address the political side of it? We will just have to deal with it, Sir Ted. Yun po ang sabi ng Pangulo. We will just have to deal with the political consequences kung meron man. Opo. Sec, dadaan kayo sa CA, no? So, opo. And sa ngayon pa lang ho ba, may concern na ho ba kayo doon? Kasi ang ilang mga politiko po, ang iba nga dito, nadadawit sa kontrobersya. Alam nyo, dumaan na rin po sa CA nung, in fact, 6 months ago pa lang. Kaya medyo, halos 6 na oras po tayo nakasalang doon. Siyempre, hindi ho madali yun, pero wala po tayong choice, Sir Ted. Kailangan po natin dumaan, no? And wala po sa kamay natin yun. Nasa kamay po yun ng ating mga miyembro ng CA. Opo. Sige. Opo, ito hong pag-aayos sa mga proyekto, kasi maliban doon sa big ticket projects, no? Na dapat nyo rin pong masiguro ho na tuloy-tuloy ang gawa kasi nga mga ito kumbaga mga legacy projects po ng Presidente Marcos. Pag pinag-usapan natin ang flood control, sa panahon pa lang po ng panunungkulan po ni Pangulong Marcos, may sinasabi na nga po mismo ang DPWH na sa ngayon meron pang 5,700 na ongoing. Paano niyo po ito, ano ang inyong magiging kaparaanan para masuri ang bawat isa at masiguro nga na, sabi ni Presidente, hindi ito ghost o hindi substandard? Opo. Unang-una po, no, dun po sa ating mga flagship projects, ito po ay mga foreign-funded na projects or mga foreign-assisted projects. Diyan po actually, hindi po masyadong malaki ang aking concern dyan. Dahil po yan ay bantay sarado po ang ating mga funder tulad ng ADB, ng Japan International Cooperation Agency. Ano po yan? Nakatutok po yan. No? Nakabantay po yan. Ang talagang kailangan tutukan po, and we will have to go one at a time dito. Isa-isa po ito based on a priority list na ginawa na naman po ng ating Pangulo nung kanyang inabas yung isumbong mo sa Pangulo website. Andun na ho yung mga proyekto. Yun po, uunahin natin yan. No? Flood control, pero hindi lang flood control. Meron din pong mga iba dyan. In fact, sa loob lamang po ng halos wala pang 24 hours certain, ang dami na po namin nakuwang mga report galing sa mga kababayan natin all over the country na nagsusumbong na po ng mga either ghost project sa kanilang mga area o ng mga project na talagang pinagsamantalaan niyan po talaga. So, ano po natin yun? Kailangan po medyo may priority list tayo dito. Hindi po yan makakayanin ng sabay-sabay. Pero aabot din po tayo doon. Pero again, uulitin ko po, we have to start somewhere. At uumpisahan po natin dun sa mga proyektong nakita mismo ng ating Pangulo. Okay, sige po. And Sec, kasi si dating Secretary Bonoa nagsabi na may ongoing investigation ang DPWH mismo sa kanilang sarili.
Opo. So Ano po? Ted, Go ahead, go ahead. with all due respect po, ngayon ko na po i-announce dito sa programa nyo, no? Ang isa sa mga unang-una ko pong gagawin, bubuwagin ko po yun. Bubuwagin ko po kung ano man ang itinayong committee na nag-i-investigate sa sariling ahensya. Hindi po ako sang-ayon doon. At bubuwagin ko po yun. Okay. What do you intend to do dito po sa pag-iimbestiga ng mga kawani ng DPWH na posibleng may kinalaman sa mga katiwalian? We will have to do it externally, Sir Ted. We cannot investigate ourselves. And yun nga po ang kagandahan ng independent commission na itatayo ng ating Pangulo. In-announce po niya ito kahapon. Lahat po ng informasyon na makalap po ng bagong team na papasok, ipapasa po sa independent commission. Pasensya na po, pero hindi po ako sang-ayon sa ahensang nag-iimbestiga sa sarili niya. Okay, sige po. So, ang inyo pong practically iimbestigahan ay yung pong uri lamang ng mga proyekto at yung kanilang status kung talaga bang existing o ghost. Yun po yun, no? Doon po tayo mag-uumpisa, Sir Ted. No, yun po ang kasi tingin ko yun po ang pinakamadali. Madaling makita po kung ano ang totoong project o guni-guni ang ng ating Pangulo. Yun po, tingin ko, kung magawa po natin yon, magandang umpisa na po yon sa napakahaba at napakahirap na proseso ng paglilinis. Okay. Sec, ang NEP ngayon ay meron na pong problemang nasisilip ang ibang mga mambabatas natin, no? May sinasabi po sila na parang sa NEP pa lamang ay meron ng mga duplication ng mga proyekto, meron pong mga sinasabi po na distinct na naman na appropriations, kayo po hindi bahagi ng DPWH proposed projects na ito, DOTR kayo. So how will you go about this kaya? Sir, unang-una po, kailangan pagkakagan talaga ng mabuti, no? First time ko pong pupunta sa DPWH actually mamayang hapon. At hindi po natin alam, no, kung ano ang dadatnan natin. No? Pero meron po akong nakitang artikulo, no, na linabas ng ating mga congressman, no. I think si Congressman Ronnie Puno ata o si Congressman Marcy Chodoro, no, silang dalawa po ata. Ang sinabi nila, meron daw pong silang nakita na mga proyekto na pinondohan pero nakalagay completed. So bakit may pondo na rini-request para sa 2026 and nakalagay completed? Sir Ted, tama naman po sila doon. At kung ako po ang tatanungin, no, hindi ko po nakikita ang detalye, Sir Ted. Pero ako po ang tatanungin, ako po mismo magsasabi sa Kongreso, please tanggalin niyo po yan. Kasi bakit po tayo maglalagay ng pondo sa susunod na taon na sinasabi ng DPWH mismo na yung proyektong yun ay completed na? Opo. Hindi ko po naiintindihan yun. Opo. May sinasabi po kahapon, napakinggan ko po, no, na may mga, sa ngayon, meron pong mga mahigit, either 4,000 o 5,000 ba, na flood control projects pa rin sa NEP ng DPWH. So, kasi po, na-submit na po ito di ba? So, meaning, executive budget na po ito. So, ano po yan? Paano po kaya yan sa inyo ngayon na bagong kalihim dito? You will still have to study it line per line and itong bagong team ninyo ngayon, ang katuwang nyo dito, paano kaya? Sir, wala pong choice Kasi po, ang sabi ng Pangulo, simple lang yung pera ng bayan, gastusin sa tama. And kung meron pong mga proyekto na nakalagay completed, tapos pinopondohan pa, saan po napupunta yung pera yun? So, wala po tayong choice dito. And sabi ko nga po, I will have to work with the new team and I will also have to work with Congress po. Kasi sila po ang tagasuri ng budget na sinasubmit ng ekutibo. And we will have to find out. Ito bang mga project na ito, number 1, kung tapos na yan, bakit pinopondohan? Number 2, kailangan ba yung mga proyektong yan? Sir, don't get me wrong Sir. Nakita naman natin sa grabe ng
mga baha ngayon, kailangan naman po talaga natin ng flood control. Pero kailangan natin yung tamang flood control, hindi yung guni-guning flood control. Okay. So, ano ho ito, hindi po madali ito, Sir Ted. So, ano ho ito, talagang we have very little time kasi September na po, ang budget. Ilang buwan lang po yan. Okay. Sec, sa DOTR kasi, naiiwan ninyo, paano po yung mga iniwan nyo doon na mga dapat tutukan? Tapos kung sino ang bibitbitin nyo, dadalhin nyo na team, papunta po ng DPWH. Kasi nga dito, kailangan talaga yung mapagkakatiwalaan ninyo at mga mahuhusay din po. Paano po? Opo, unang-una po, nagpapasalamat po tayo sa ating Pangulo sa pag-appoint kay Acting Secretary Giovanni Lopez. Siya po ang ating Senior Undersecretary for Admin and Finance. So, siya po talaga ang pinaka nakakaintindi ng departamento at importante po talaga na ituloy. At yun po ang sinabi ng ating Pangulo kahapon sa aming dalawa. Kailangan yung mga proyektong nasimulan, yung mga programang nasimulan sa DOTR, kailangan yan ituloy at pabilisin palalo. And ako po personally po, I cannot think of anyone else that can do it except si now Acting Secretary Giovanni Lopez. Doon po sa mga tao, wala po akong kukunin sa DOTR, sir. Kaya mabigat nga po, Sir Ted, kasi wala po talaga akong makukuha sa DOTR dahil kailangan po tuloy-tuloy po ang mga programa doon. So wala pong pagbabado sa DOTR. Okay. And then dito po sa DPWH, mawalang galang lang po sa mga nandidiyan. Sabi nga ninyo na mahuhusay po naman po. Pero kasama po ang mga USEC tsaka ASEC dito na pinag-courtesy resignation po ninyo. Opo. In case po ba, ano po ang disposisyon doon sa mga undersecretary na tatanggapin nyo ang courtesy resignation? Ano magiging status nila? Ano ho ito? Kung sila po ay... meron naman pong civil service rules dyan, Sir Ted. No? Kung sila po ay mga career civil service executives, meron naman pong sistema para dyan, Sir Ted. No? Okay. Pero sana marami po dito, by the way, Sir Ted. Ako po, I've worked with them, lalo na po nung ako'y advisor for flagship projects. Marami po dyan, kilala ko, nakatrabaho ko na. Pero, wala pong personalan dito, Sir Ted. Pero, we have to make those decisions very soon. No? So, ano po talaga, no? Meron naman po tayong rules yan, wala tayong lalabagin na rules. Pero kailangan po talaga, meron akong ipasok na mga taong hindi lang may tiwala ako, kundi may tiwala din po ang ating Pangulo. Okay, sige po. Timetable, sir. Itong purging na ito, itong pagpupurga na ito, may timetable ho ba kayo rito? Kasi nga, actually po, you only have about 2 years and almost 10 months. Opo. 10 months in office. Siguro po, dahil nga po, parang first time po ata nangyari to, top to bottom, no? Hanggang distrito, hindi lang hanggang region, kundi hanggang distrito mismo. Napakarami po niyan. Tingin ko po, anywhere between 30 to 60 days, Sir Ted, substantially magagawa na namin po ito. Okay, sige po. So, Sec,